Na mga kababayan, kung kayo ay kasalukuyang nagtatanggap ng inyong SSS o pag-ibig na benepisyo o kaya naman ay naghihintay pa lamang, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong pananaw sa inyong kinabukasan. May isang bagay na hindi alam ng maraming miyembro ng SSS at pag-ibig at ito ay tungkol sa pinakamahalagang 120 buwan ng inyong buhay. Hindi ito biro, hindi ito pakulo. Ito ay katotohanan na dapat ninyong malaman ngayon, bago pa mahuli ang lahat. Kung kayo ay nagtatrabaho, nagbabayad ng kontribusyon, o kaya ay retirado na at tumatanggap ng inyong pensyon, ang 120 buwan na ito o 10 taon ang siyang pundasyon ng inyong buong benepisyo sa pagtanda. At maraming miyembro ang hindi alam kung paano ito gumagana, kung magkano ang matatanggap nila at kung ano ang dapat nilang gawin para hindi nila mawala ang kanilang karapatan. Kaya naman, dito tayo ngayon. At sana'y manggaling kayo hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ang huling bahagi ay may napaka-importanting babala para sa inyo tungkol sa mga scam na kumakalat ngayon. Huwag ninyong palampasin ito. Ang 120 buwan, ito ang minimum na bilang ng kontribusyon na kailangan ng isang miyembro ng SSS bago siya maging karapat-dapat sa monthly retirement pension. Sa madaling salita, kailangan mong makapagbayad ng hindi bababa sa 10 taon o 120 contributions bago ka tumanggap ng regular na pensyon buwan-buwan hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Ito ang pundasyon. Ito ang batayang batas na nakalagay sa Social Security Act ng Pilipinas. At marami sa ating mga kababayan ang hindi ito lubos na naiintindihan hanggang sa magsimula na silang mag-apply at makita na kulang pala ang kanilang kontribusyon. Ito ang hindi alam ng marami. Kung wala kang 120 months na kontribusyon sa SSS, hindi ka makakakuha ng monthly pension. Sa halip, makakakuha ka lamang ng tinatawag na lump sum, isang beses na bayad ng lahat ng iyong kontribusyon kasama ang interest, pero wala nang dagdag na buwanang tulong pagkatapos noon. Kaya kung ikukumpara mo ang lump sum sa monthly pension na matatanggap mo habang buhay, malaking pagkakaiba iyon mga kaibigan. Halimbawa, kung ang miyembro ay nagbabayad ng kontribusyon mula noong edad 30 hanggang 60, iyon ay 360 buwan o 30 taon ng kontribusyon. Mas mataas ang kanyang matatanggap na pensyon kumpara sa isang miyembro na nagbayad lamang ng eksaktong 120 buwan. Kaya ang moral dito, kung maari at may kakayahan kayo, patuloy na magbayad. Huwag nang hintayin pa ang deadline o ang edad. Ngayon, pag-usapan natin ang numero dahil gusto naming maging totoo at malinaw sa inyo. Ang monthly SSS retirement pension ay kinukuwenta batay sa tatlong posibleng paraan at ang pinakamataas na halaga sa tatlo ang siyang gagamitin para sa inyong benepisyo. Una, ang pension formula number 1. Ang resulta ay PASHP 300 na flat rate kasama ang 20% ng inyong average monthly salary credit o AMSC, kasama pa ang 2% ng inyong AMSC para sa bawat taon ng serbisyo na higit sa 10 taon. Ikalawa, ang formula number 2, 40% ng inyong average monthly salary credit. At ikatlo, ang minimum na pensyon na hatchin 2,000 bawat buwan kung ikaw ay may 120 hanggang 239 na kontribusyon o kaya ay FAPSI 1,400 bawat buwan kung ikaw ay may 240 o higit pang kontribusyon. Para mas madaling maintindihan, tingnan natin ang isang halimbawa. Si Mang Ernesto, sinatido taong gulang, may 35 na taon ng kontribusyon sa SSS at ang kanyang average monthly salary credit ay 15,000. Gamit ang Formula 1, pay 300 dagdag 20% ng 15,000 ay pay 3,000, kaya pay 3,300 na. Tapos, 2% ng 15,000 ay FE 300 at dahil siya ay may 25 taon na higit sa 10 taon ng serbisyo, FE 300 multiplied by 25 ay FE 7,500. Kabuuan, PAP 3,300 dagdag HEP 7,500. Ang kanyang monthly pension ay aabot sa patsente 800 bawat buwan. Ito ang itatanggap ni Mang Ernesto habang buhay siya. At kung mamatay siya, may survivorship benefit pa ang kanyang pamilya. Hindi ito basta-basta. Ito ang bunga ng kanyang tiyaga at pagsisikap sa loob ng maraming taon. May isa pang mahalagang update para sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, lalo na para sa mga nagbabayad ng Modified Pag-ibig Due
o MP2 savings. Ang Pag-ibig Fund ay nagbibigay din ng retirement benefit para sa mga miyembrong may hindi bababa sa 240 monthly contributions o 20 taon ng pagbabayad. Kapag nag-retire ka sa edad 60, maaari kang mag-apply para sa iyong Pag-ibig retirement benefit at ang halaga nito ay depende sa kabuuan ng inyong contributions kasama ang dividends na naipon sa loob ng mga taon. Halimbawa, kung ang isang miyembro ay nagbayad ng PP200 bawat buwan sa loob ng 20 taon, niyon ay 48,000 na kabuo ang kontribusyon. Pero dahil may dividends ang Pag-ibig na tumaas sa nakaraang mga taon, sa paligid ng 5% hanggang 7% bawat taon, ang aktwal na matatanggap ng miyembro ay maaaring umabot sa 80,000 hanggang sa 100,000 o higit pa, depende sa performance ng pondo. Para sa mga gusto pang palakin ang kanilang ipon, ang MP2 o Voluntary Savings Program ng Pag-ibig ay isang magandang pagpipilian. Mas mataas ang dividend rate kumpara sa regular na Pag-ibig at ang ipon ay naka-lock-in sa 5 taon. Maraming retirado na ang nakinabang dito at patuloy itong lumalago. Ngayon, ito ang bahagi na hindi alam ng marami. At ito ay madalas na nagdudulot ng pagkabigo sa mga miyembro pagdating ng kanilang pensyon. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung ikaw ay may natitirang utang sa SSS, tulad ng salary loan, calamity loan, o housing loan, ang halaga ng iyong monthly pension ay maaaring mapababa dahil doon. Ito ang tinatawag na loan deduction or offset. Halimbawa, si Aling Nena ay may monthly pension na fee 5,500. Pero may natitirang utang siya sa SSS na peach-peach 12,000 mula sa kanyang salary loan noong aktibo pa siya. Ang SSS ay maaaring mag-deduct ng bahagi ng kanyang pensyon para mabayaran ang utang na ito bawas-bawat buwan hanggang sa maubos ang balanse. Ang magandang balita, hindi nila makukuha ang buong pensyon ninyo ng sabay-sabay maliban na lamang kung kayo ay nagpapabaya. Ang deduction ay ginagawa ng paunti-unti para hindi kayo mabigatan ng labis. Pero mas maganda pa rin kung babayaran ninyo ang inyong mga utang bago mag-apply para sa retirement para walang bawas sa inyong monthly pension. Ang parehong sistema ay umiiral din sa Pag-ibig. Kung may natitirang housing loan o multi-purpose loan ka sa Pag-ibig, maaaring i-offset ito mula sa iyong matanggap na benepisyo. Kaya bago mag-retire, tumawag muna sa inyong pinakamalapit na branch at itanong ang inyong current loan balance. Ngayon naman, pag-usapan natin ang release schedule ng pension dahil ito rin ay isang tanong na madalas naming natatanggap mula sa inyong mga mensahe. Para sa SSS pension, ang monthly disbursement ay karaniwang isinasagawa sa loob ng unang 2 linggo ng buwan. Ang eksaktong petsa ay depende sa inyong rehistrong bangko o sa inyong Unified Multipurpose ID na may ATM function. Kung naka-enroll kayo sa PesoNet o sa isang particular na bangko tulad ng BDO, BPI, Metrobank o Landbank, ang inyong pensyon ay direktang nidedeposito sa inyong account. Para sa mga walang bangko, maaari ninyong matanggap ang inyong pensyon sa pamamagitan ng mga accredited payment centers tulad ng Bayad Center o M-Luilie. Depende sa inyong napiling channel ng pagbabayad noong nag-apply kayo. Para naman sa GSIS pensioners, ang release ng pension ay kadalasang nangyayari sa ika-15 at katapusan ng buwan, katulad ng isang regular na sweldo. Ito ay direktang naideposito sa inyong GSIS e-card o sa inyong designated na bank account. Kung hindi kayo nakatanggap ng pension sa inaasahang petsa, huwag mag-alala agad. Maaaring may processing delay o technical issue sa bangko. Ang unang dapat ninyong gawin ay makipag-ugnayan sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS hotline sa 1-800-8847-4747. Libre ito kapag tinatawagan mula sa PLDT landline. Mga minamahal na miyembro, ito ang isa sa pinakamahalagang babala na dapat ninyong marinig ngayon. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners, ito ang taunang proseso na kailangan ng lahat ng SSS at GSIS pensioners para patunayan na sila ay buhay pa at patuloy na tumatanggap ng kanilang pensyon. Kung hindi kayo magko-comply sa ACOP sa itinakdang taon, maaaring masuspinde ang inyong pensyon. At kapag nasuspinde ang pensyon, kailangan pa ninyong pumunta ng personal sa branch para i-reactivate ito. Para sa SSS,
Ang ACOP ay karaniwang isinasagawa sa pagitan ng Enero at Disyembre ng bawat taon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng inyong My SSS online account sa malasakit centers o personal na pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch. Ang mga miyembro na 80 taong gulang pataas ay may espesyal na proseso at maaaring dumating ang SSS representative sa inyong tahanan para kumpirmahin ang inyong buhay na katayuan. Para sa GSIS, ang life verification ay katulad ng ACOP. Kailangan itong gawin minsan sa isang taon. Ang mga GSIS pensioner ay maaaring mag-verify sa pamamagitan ng GSIS Touch app o sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa GSIS branch na may dalang valid ID. Huwag palampasin ang ACOP. Ito ang nagpapatunay na kayo ay buhay at karapat-dapat na patuloy na matanggap ang inyong pensyon. Isang simpleng hakbang ito na nagpoprotekta sa inyong buong benepisyo. Para sa mga plano pang pumunta sa SSS o GSIS branch, narito ang ilang praktikal na payo para hindi kayo mahirapan. Una, pumunta ng maaga. Ang mga branch ay nagsisimula sa ika-8 ng umaga at ang linya ay mabilis na lumakas pagdating ng ika-9. Kung maaga kayong dumating, mas madali ang proseso at hindi kayo mapapagod sa matagal na paghihintay. Ikalawa, magdala ng mga tamang dokumento para sa karamihan ng transaksyon sa SSS, UMIDI card, birth certificate, at filled-out forms na maaaring ma-download sa website ng SSS. Para sa GSIS, ang inyong e-card at valid ID ay karaniwang sapat na. Ikatlo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming branches na ngayon ay may senior citizen lane o priority lane para sa mga matatanda at may kapansanan. Huwag na kayong mahiyang sabihin na kayo ay senior citizen. Ito ang inyong karapatan sa ilalim ng Batas Republika 1994. At ika-4, kung may kasamahan kayong makakatulong sa inyo, dalhin ninyo sila. Mas magaan ang pagpunta sa branch kung may katabi kayo na magtutulungan sa inyo sa mga form at sa paghahanap ng tamang pila. Mga kaibigan, ito ang bahagi na pinakaimportanteng marinig ninyo ngayon, lalo na para sa ating mga miyembro na matatanda at maaaring mapanlinlang ng mga walang konsyensyang tao. Kumakalat ngayon ang mga fake SSS at pag-ibig representatives sa Facebook, sa text messages at maging personal sa mga pinto-pinto ng bahay. Sinasabi nila na may special pension increase raw kayo na matatanggap, pero kailangan munang bayaran ang isang processing fee. Ito ay isang scam. Huwag kayong maniniwala. Ang tunay na SSS at GSIS ay hindi kailanman hihilingin sa inyo ng pera bago ninyo matanggap ang inyong benepisyo. Ang lahat ng lehitimong transaksyon ay libre at ginagawa sa opisyal na channels lamang. Kung may tumawag sa inyo at nagsabing kailangan ninyong magbayad para sa inyong pensyon, ibaba agad ang telepono at i-report ito sa SSS Hotline 1455 o sa GSIS Hotline. Huwag rin kayong mag-click ng mga link na ipinapadala sa SMS o Facebook Messenger na nag-aangkin na galing sa SSS o Pag-ibig. Ang mga ito ay phishing links na nagnanakaw ng inyong personal na impormasyon. Lagi ninyong gamitin ang opisyal na websites lamang: www.ss.gov.ph at www.pagibigfund.gov.ph. Kung hindi kayo sigurado sa isang tao o mensahe, tumawag agad sa opisyal na hotline. Mas mabuti pang magtanong ng magtanong kaysa mapahamak. Mga kababayan, bago pa tayo magtapos ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ng isang bagay mula sa puso. Ang bawat pisong kontribusyon na inyong ibinayad sa loob ng lahat ng taong iyon, bawat araw na kayo ay nagtrabaho, nagpagod, nagtiis, iyon ay hindi nasayang. Iyon ay namumunga ngayon sa inyong pensyon, sa inyong benepisyo, sa inyong dignidad bilang isang mamamayang Pilipino na nagsilbi sa bansang ito. Ang inyong pensyon ay hindi isang awa, hindi ito regalo. Ito ay inyong karapatan. Ito ay resulta ng inyong pagsisikap at tiyaga sa loob ng maraming taon. At wala lang sinumang may karapatang kunin iyon sa inyo. Maging ito man ay mga manloloko, mga scammer o mga walang kwentang proseso na nagpapahirap sa inyo. Ipaglaban ninyo ang inyong benepisyo. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang pumunta sa branch at iparating ang inyong karaingan. Ang SSS at Pag-ibig ay para sa inyo at may tungkulin silang pagsilbihan kayo ng maayos. At sa lahat ng aming mga manunood na kasalukuyang naghihintay pa ng kanilang pensyon,
o kaya ay nagtatanong kung sapat ba ang kanilang kontribusyon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ituloy ang pagbabayad. Kumpletuhin ang inyong 120 months. At kapag dumating ang araw na inyong ireretiro ang inyong sarili mula sa pagtatrabaho, handa na ang inyong kinabukasan. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, at sa lahat ng inyong kilala na maaaring makinabang dito. Maraming miyembro ng SSS at Pag-ibig ang hindi nakakakita ng mga ganitong impormasyon, at kayo ang magiging tulay nila para marating ang kaalamang ito. I-subscribe rin po kayo sa aming channel at pindutin ang bell notification para hindi kayo mapalampas ng mga susunod na update tungkol sa SSS Pension Increase, GSIS Update, Pension Release Philippines at lahat ng retirement benefits na para sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mag-ingat sa mga scammer. At laging tandaan, ang inyong pagtanda ay hindi katapusan. Ito ang simula ng pahinga na matagal na ninyong kinikita. Hanggang sa muli. Paalam po.